Good evening. It's 7:06. Pauwi na si Lola at maulan na gabi. Good morning, Philippines. Good good afternoon sa ibang bansa. Kasi nga mga oras natin balubaliktad. Anyways, pauwi pa lang at balik lamig ulit kami dito. Plus ano lang ngayon, +7. At ito naman naghihingi ng naglilimos, naghihingi ng limos. Ang lakas-lakas niya, dapat magtrabaho siya. Yung mga Indian dito, guys, ganyan dito na sila ang nasa kalsada humihingi ng pera. Yan. So ganitong kahit malamig na winter, naghihingi sila. Maraming Indian dito din na mga homeless. Ang iba naman, kahit naman na may trabaho, sanay silang humihingi talaga. Medyo madilim na kasi cloudy, pero kung siya mainit, ang liwanag pa niya. Ngayon sobrang dilim, nag-i-start na yung dumilim kasi nga siya cloudy dahil sa ulan. Yan, siguro magdamag tong ulan. Naghapon na yung ulan dito sa amin, guys. Kami ngayon, basa ang grounds. Tama lang yan kasi yung mga tumutubong mga grasses. Bilis lang ng araw. Na ngayon, Friday na sa Pilipinas, pero dito sa amin is Thursday evening. Thursday evening pa lang. Ako'y naaantok, hikap ako ng hikap habang nagda-drive. Ay, nakakaantok. Naantok ako. Kaya habang nagda-drive, ginawa ko to para nagsasalita ako, hindi ako antukin. Kasi kung steady lang ako na at least parang may kausap ako na kayo yan sa kaharap ko, parang may kausap lang ako, so hindi ako antukin. So hikap na ako ng hikap parang sarap ng matulog, pagod. Tapos ganitong oras, makulimlim, maulan, malamig, ay naku, ang sarap na matulog. Kayang niluto sa bahay ni Mister para mas masarap siguro yung may sabaw. Masarap na ngayon ng soup, chicken soup, beef soup, or basta soup, basta sabaw. Nilagang baka, sarap siguro. Kahit basta may sabaw. Nagki-crave ako ng sabaw. So, yan ang natin, guys. Parang tayo ng pag ganitong malamig. Ayan. Makulimlim ang araw namin. At lang pala, pasalamat lang pala ako sa mga sa team, yung team ng Lady SP na tapos na yung papiding namin ng team. So congratulations everyone, kay Stephen Kyle, kay Erickson Leal or Boss Eric, kay Carla Angela Arcangel, kay Gracie Duason, at kay Windy Magtuto.
Siya ang last na nag-ano guys. At siya rin ang naunang namigay na rin ng school supplies kasi nga umuwi siya sa Quezon. So doon siya namigay, doon siya nagpa-feeding. Ang ganda ng pagkagawa niya guys, ginawa niyang budol fight. Kaya at yung mga bata is disiplinado yung mga bata. Humanga ako dun sa mga batang yun. Ano sila, talagang disiplinado. At ang dami nilang pumunta sa ano. At yung school supplies naman, si Wendy mismo ang nagbigay. Nag-ikot siya sa mga bahay-bahay. Kaya maganda yung kagawa niya. Kaya congratulations Wendy. Congratulations din sa iba na nakatapos na yung kanilang mga pag-feeding. Ganda rin yung pag-ano niyo. Well done din yung inyong pamigay. Pag-feeding I mean. At yung school supplies, susunod din yun. So mamimigay din yung ibang members yung mga team leader ng team, mamimigay din sila ng school supplies. So bago mag-start ang klase is mamimigay din sila. Yun. Lahat naka-grade. Kaya tuloy-tuloy ako. Tuloy-tuloy ako dahil lahat naka-grade. Ito, stoplight. Ito ang crossing na end of the road is building. Itong building na to guys, sa ilalim niya is ng tren, ng bus. Ano siya? I think mga 3-story below pa yan. And then sa pinakailalim niya pa yung tren, yung bus, yun ang terminal. So may tren na sa ilalim, may tren na nasa taas. Kumbaga, yung tren na dumadaan sa taas at yung tren na ang tawag dito is metro, yung tren na nasa ilalim. Ganyan ang ano dito guys. Ay nako, napakakulimlim. Paakyat na ako sa guys, sa Bonaventure Highway. Palabas na ako ng city. Ay nako, hikap talaga ako ng hikap guys. Kung hindi ako nagsasalita, baka makatulog na ako. Talagang naantok ako. Dinadaan ko na lang sa salita. So bear with me guys. Ano kayong mga dapat pag-usapan natin? Ano kayong dapat pag-usapan natin? Yung mga balbalita guys. Na dahil nga sa ang dami na ngayong apps ng pag-i-edit pa ng mga videos. So parang totoo na yung kasi pwede tayong maglagay ng background and then maglagay tayo ng photos or videos sa mga city and then ihahalo mo siya, i-edit mo siya doon sa yung gagawing video. So parang totoong totoo. Karamihan ngayon yung tungkol sa yung baha sa Dubai, yung lindol. So ang may nangyaring lindol is yung sa sa Taiwan. At meron din daw lindol dito sa Canada. Pero may sa BC yata yung may lindol pero hindi kami affected. So pero yung mga nagti-TikTok na is yun na. Ang nakalagay lang Canada. Tapos Canada ang nakalagay pero ang city naka-picture is Toronto. So which is na hindi naman yun ang affected nung sa British Columbia yung affected ng earthquake na hindi naman malakas. Kaya yun. Kaya wag basta-basta maniniwala sa mga fake na guys, news, fake news. Kasi yung iba naman gumagawa lang ng mga ini-edit lang talaga nila guys. Kaya ang iba gumagawang ganun para nga magkaroon lang sila ng maraming views. Kasi nga naman papanoorin, titingnan, saan ba tong ganito, ganyan. So ganun ang ginagawa. Pero minsan hindi naman totoo. Kaya minsan mag-ano pa rin tayo guys. Pag wala sa balita, hindi totoo yan. Pag search tayo, may Google na, di ba? Kung
manunood lang tayo sa TikTok, manunood lang tayo sa Reels, yung mga short videos, is ang iba is walang katotohanan kasi edited lang ang mga videos nila. Yun lang ang masasabi ko, guys. At alam nyo na, ako din hindi rin ako masyadong mag-edit pa, kaya swerte ng mga marurunong. Kahit may app nga ako, may app pa akong in-install na para sa pag-edit, hindi pa ako masyado marunong, kaya hindi rin ako makapag-edit ng gusto na pero tinatry ko rin, guys, kasi nag-upload din tayo ng videos, lalo na yung sa lalo na tong sa YouTube. Kailangan matuto tayo mag-edit. Hindi pa naman huli ang lahat. Kahit ganito na, kahit lola na ako, kahit grandma na ako, hindi pa huli ang lahat na mag-vlog, di ba? Lang, just for fun. Ginagawa ko lang mag-vlog is just for fun. Because life is short, din natin alam. So, enjoy our life while we can. Sabi nga nila habang nakakalakad ka pa, habang malakas pa ang tuhod mo, enjoy mo na ang buhay mo. Yung tulad na habang malakas ka pa, pwede magbakasyon ka na. Kasi kung may mga akyatin, paano yung mga magagandang lugar, hindi mo maikot kasi mahina ng tuhod mo, hindi ka na makaakyat. So kung maraming lalakarin, hindi ka na makagalaw kasi masakit ang tuhod, di ba? So habang malakas pa, gumalaw-galaw na, di ba? So yun lang ang point ko doon, guys. Kaya kung nakikita niyo ako yung mga videos ko, may exercise ako. Kung ayaw niyong tingnan, skip nyo na lang. Kasi yun lang talaga ang ko, guys, hobby ko. Pawisan ng konti, galaw-galaw, yun, para maging malakas naman tayo. Kasi hindi ibig sabihin na grandma ka na mahina ka na. Kailangan naman ipakita natin na malakas, na nahahabol pa natin ang ating mga apo. Ganun lang, guys. Maging healthy tayo, be active kumbaga. Oo nga, hindi na papayat sa exercise. Ang importante doon, hindi ka man pumayat, yung bang active ka at kayang-kaya mong maglakad, kayang-kaya mong tumakbo, kaya mong lumuhod or mag-ano ng activity na yung upo tayo na hindi ka mag-aaray ng tuhod kasi masakit. Ganun ang advantage ng flexible ang ating mga tuhod. Ganun. Kasi pag hindi ka nag-exercise, kumbaga yung mga muscles natin, yung mga buto natin nagiging stiff na, kaya minsan hindi na makaluhod, hindi na makaakyat, sakit ng tuhod, lalo na kung akyat na mataas. Kailangan natin, guys, na mag-wiggle-wiggle, mas type ko yung exercise na parang sayaw na may tugtog. Yun, gusto ko yun. Pinapawisan din ako dyan, guys. Pero talagang ngayon na talagang bumigat ako dahil sa alam niyo na, sa yung sa hormones, sa edad, gano'n. Pero kahit ganito akong tumaba, patuloy pa rin naman ako nag-exercise. Wala pa namang nabago. Kasi kung hihinto ko, lalo akong hihina, diba? So gano'n lang. Kailangan nating kailangan nating maging active, kumbaga regular na exercise, lakad, gawin nating aktibo ang ating sarili. Ganun lang yun. Makinig sa mga magagandang music,
mga music na nakakaaliw, na para kang gusto mong sumayaw, nakakaindak ng mga tugtog. Ako sa totoo lang guys, ang favorite kong tugtog is yung parang mga disco, yung mga rock, ganun. Slow rock, ko rin siya, pero mas prefer ko yung mga pop music, yung mga disco music, yan, gusto ko yun. Ayoko ng love songs, minsan nakakaantok na, parang ang lungkot. Maganda yung pakinggan na music, yung talagang nakaka-indak, happy music na kumbaga. Ganun lang So nadala sa kwento, andito na ako sa highway, sa exit. Magkukross na ako ng tulay, pero grabe ang traffic kung nakikita nyo guys. So yan sa pag may merge ako, grabe ng traffic namumula. Yan, grabe ang traffic. Oh my god. So 1, 2, 3, 4, 5, yan, 6 na lane ito guys. Nasa pang-apat akong lane. Yan ano pa yung mga iba pang-apat akong lane. Kailangan makapasok ako sa 3rd lane. Bakit kaya nata-traffic? Ganito dito guys, kasi pag ulan, traffic, ayun, kahit itong bus na gustong sumiksik ng bus. Ayan, gustong sumiksik ng bus. Ayan, dapat na ako. Ayan, nasa 3rd lane na ako guys. Madilim na, makulimlim na ang kalangitan guys, madilim na. Kaya kahit sa camera is siya, grayish na. 7:23 na, 7:24 na. Ba? Na pala akong tumatakbo. Sabagay, nag-start akong mag-video, nakaalis na ako sa work. So, kung anong oras matapos ang video ko, yun ang oras na ko. Yan ang oras ng pag-drive ko. Kasi pag hindi guys, hindi dito traffic, ang pinaka mabilis ko yan na is 12 minutes. Nasa trabaho na ako pag walang traffic. Diretso yan, at mataon ko na lahat naka-green ang ilaw. 12, tapos minsan 15 minutes, gano'n. Na-try ko na yan kasi inurasan ko yung biyahe ko, gano'n. So gano'n ang gano'n ang namin dito. Kasi kung magbabas naman, yung 15 minutes abutin ka ng oras. Kung matraffic naman dito, inaabot naman ang inaabot akong mga 30-45 minutes. Ang galing nung kasakyan na yun, naka-X na siyang red. Tuloy-tuloy pa rin yung takbo. Naku, para lang makauna sa traffic. May pulis yan dyan sa unahan, huling-huli siya. Hindi talaga siya umalis, hindi siya pumasok, talagang diretso siya. Anyways, nandito na ako sa taas ng tulay. Napakataas nito kasi yung dating tulay niya is parang kalahati lang ang taas nito. Itong bago ngayon, nag-ilaw na yung street light, ay yung dito sa tulay, ilaw, kaya medyo nagliwanag na. Medyo maliwanag
exit yan. Ang ano, yung sa right lane na paliko. Ano yan? Yan ang exit pupuntang US. Malapit sa amin ang US, guys. Lapit kami sa border. Itong exit na yan na pa US is papuntang New York yan. Tapos yung doon sa unahan namin naman, papunta siya ng ano, Buffalo. Ay, hindi Buffalo. Ano ba yun? Yung kung papuntang Boston is parang yan. Papunta sa Massachusetts. Yan dumadaan sa unahan namin. Tapos yung doon naman sa dulo sa ano, papuntang Ontario. Ayan naman yung ano, papunta sa Buffalo. Ayan ang mga exit dito, guys. At ano yun, basta daming lusutan dito ng ano, papunta sa US border. Pag summer yun, dami naming ano, kung mag-travel kami, mamimili lang kami kung saan kami mag-i-exit. Kasi dito sa amin, sa malapit sa amin is dalawang ano, border ang pwedeng daanan. Malapit kami sa ano, malapit kami sa New York. Ayan na, lapit na ako sa bahay. So, see you in my next video, guys. Nadala na sa kwento. Ihinto ko na kasi ano na yung ano ko, cellphone, mainit na. At least naalis yung antok ko habang nakikipag-daldalan ako sa inyo na nagda-drive pa uwi. Yan. Talagang kahit dito, oh, umuulan. Basang-basa ang ano, kalsada, oh. Yan. Umuulan na gabi. Okay, so see you in my next video, guys. Thank you for listening. Thank you for watching. And remember to subscribe my channel, Lady SPM Vlogs. Thanks for watching again.